hapon ninyo tanan. Karong kahaponon igsoon magpadayon ta sa atong topic sa series nato sa Naaman. So this is Naaman number 2. The title of this message mga kaigsunan is Naaman's attempt to save himself. Naaman's attempt to save himself. Kaya ba natong luwason ang atong kaugalingon? Well, ato nang paminawon mga kaigsunan, this all stand, magampo ta. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. We thank you for giving us this opportunity to hear the story of Naaman. And I pray, dear God, that you allow each and every one to understand your message. Please, Lord, use me, empower me to preach your word, O God, with boldness and with power. And I pray, Lord, nga mahimog yun ni nga leksyon para namo, Lord, nga dili mi magduha-duha ug tuon nimo ug wala sa laing pamaagi sa kaluwasan kundi naggikan na gyud kanimo. And we thank you, Lord, for the opportunity nga mahimo ming part sa imong body, which is the church, nga gimanduan nimo, Lord, sa paglakaw, sa pagwalis kamatuoran. And I pray na i-prepare mi nimo, Lord, lig-unon mi nimo o gimuon mi nimo, Lord, nga angayan nga muwali sa imong ebanghelyo, Lord. Salamat kaayo ining kapunon sa matag usa nga naa karon. And again, Lord, allow us to honor you as we worship you today in spirit and in truth. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Andaman yung Bible, please, sa 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, naarata diri sunod mga kaisunan. And we will continue to study the life of Naaman. And I hope nga kani nga lesson igsoon ato puding ma-learn nga pagmutingog na gani ang Ginoo kung unsay gisulti sa Ginoo mga kaigsunan, sundo na lang gyud nato dayon. Dili na nato pangitag option. Sama sa nahitabo ni Naaman karon mga igsoon. All right? So tulo ka butang atong ipuno sa lesson karong hapon. And number 1 mga kaigsunan, sa attempt ni Naaman, they sought salvation by themselves. Nangita sila og kasulbanan sa problema nga leprosy, pinaagi sila kaugalingon nga pamaagi. So dunay mga lakang ang gihimo sa king of Syria ngadto padulong sa king of Israel. Adunay katuyuan mga kaigsunan. So hari to hari na ni. Alright, nga nangitag sulbad ba? Nangitag sulbad. And in 2 Kings chapter 5 and 5 to 8, mga kaigsunan, ako basahon, the Bible says, and the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. Pagkadaghan na gidala, para lang yun maayos siya. So, ang katuyuan, mga kaigsunan, nga gipaadto siya sa king of Israel, di ara sa verse number 6. And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now, when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman, my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. Gipada dito sa hari, daghan kayong gidala nga mga pasalubong, mga kaigsunan, mga presents. Well, customary na nila, once mo visit ka sa usa ka hari, magdala gyud na og kanang regalo. Amen? Kita, wa matanaanad anang hari, mga kaigsunan, pero do not forget that we have the king nga atong gialagaran, that every time we meet him, we need to bring something. Mao na every time nga naata sa simba mga kaigsunan, naagid tay ihalad sa atong hari. And you are going to prepare that gift para sa atong hari. Gawas sa iyang gi-require nato nga iuli ang dili imuha, which is tithes. Napagyud kay dadon nga mga halad, mao na offering nimo, expression of your love to our king. Amen? So man gibuhat nila mga kaigsunan, gipadala si Naaman ngadto sa hari sa Israel. Ang reason
para maayo. Nangita silang kugalingong paagi. And it came to pass when the king of Israel had read the letter that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive? That this man that sent unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Tanaw ko sige, sulti sa hari. Nanginsulto mani si kaning hari sa Syria. Mga kaigsuunan, tanawa sa verse number 8, ato ipadayon. And it was so, when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Nganong di man sa prophet dayon nagduol og pangayo og ayuda or solution. Insulto kayo na mga kaigsuunan. Amen? Wala ang hari niyo si reklamo siya unsa makigubat ni siya nako. Iya makong giinsulto unsa ko doktor, unsa ko Ginoo. Nga makawagtang og sakit. May pang hari kay nakabaw pa sa iyahang kuan ba, asar siya taman. Mga igsoon, wa kapugong si Elisha, pagkadungog niya, uy, pirting sukua sa hari, gigisi ko niya sa nina. Ikaw na imagine, mga kaigsuonan, unsa kasuko na gisiun na sa nina. Nga, sa nina, guna sa hari. Bita ato sa nina, kay panguran ra ba? Di ba? Pero hari na, pagkadungog niya, insulto ni. Kay bago siya, di na maayon ako, Niya, padala-dala pa mo og ka ng regalo. Kaya nag-expect yun mga ayuhon ni ako, di na ako kaya ni. Mana si Elisha, the prophet, mga kaigsunan, pagkadungog niya, paniya siya diri. Let him come to me, arin ako, para makasabot siya, makaibaw siya, na nay prophet sa Israel. Are you listening? Mga kaigsunan, sometimes we are in a situation nga murag lisod na kayo ang atong kuan ba? Lisod man kayo kung mangandoy ta maliprosi ta no, tinuod nga leprosy ba. Pero problema atong pasabot mga kaigsuonan that could eat you up. A problem that is eating up from inside you. Mao na nga mubati ang imuhang decision making sa kinabuhi. Unya mangita dayng kag paagi how to solve that problem. Amen. Kay mo ba ta nga ang kanang leprosy sambingay na siya sa sala. So pwede ta mahimong lepros mga kaigsuonan karon. Pwede ta masakit anang leprosy. Sala ang gipasabot mga igsuon. So kung moabot na sa imong kinabuhi, then you are going to try your best to find solution by yourself. Musamot na. Dagan kag mga dato kay hari man sila hari. Dagan ka og mga tao nga makasulbad sa imong problema. Mga igsuon, na ang Ginoo. Amen. Are you listening? Na ang Ginoo. Muna kapait, pag magproblema ang mga member sa church, kunya labi na nga naanay tudlo, mga kaigsunan, pag magkalisod na mo na, mahadlok mo mudagan sa pastor, kay kibaw na mo kung sa isulti, wa magug ka ni sunod. Amen. Nisunod pa ka, di gyud bakakon ang Ginoo. Di gyud siya bakakon gyud. Kay kung nisunod pa lang sa process ang mga katawhan sa Ginoo, God will be able to bless you because according to your faith, panalanginan ka sa Ginoo. So nakita sa Ginoo ang imong faith. Pasabot na nagsunod ka o siya gisugo nimo, wala ka nagsupak-supak, nag-enjoy ka sa iyahang balaod mga kaigsunan, wala na himong burden nimo. I-bless ka sa Ginoo. Moabot man ang problema pero it cannot touch you. Naani mo pero murag wa nimo. Ingon na ba? Di man ta ka-deny. Apektado gyud ang tanan kung magmahal ang palitonon. Ingon na ba? Apektado pero di nimo ma-feel. Di nimo ma-feel. Ngano man ang Ginoo man may musagang. Di ba man giingon sa Bible nga di na jud ka problema. Problema ta. Pero di ta maapektuhan kay sagmon as Ginoo para nimo. Ngano man, nangalagad man ka para di ka mabalda.
Pero ang tao nga dili mo sunod sa Ginoo, wala nangalagad mga kaigsunan, grabe ng leprosy ana. So ang mahitabo ana, pataka kagdagan ang nindot nimong buhaton, go to the prophet, walang tay prophet ron, go to the man of God, and then talk to him so that you can pray together. And so that he could give you instruction. Unya sa diha taga kag instruction sa man of God mga kaigsunan, keep it and do it. Kaya mo sila usay weakness sa mga Kristohanon. Muduol na sa pastor. Unya, tambagan na sa pastor. Di man kauyon. Dili buhaton. So, kay wa man nimo buhatan, nagpadayon, nagpabilin, mga kaigsunan, ang problema. Mo na pangitan mo option. Wa may laing option sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Again ha, wala gyud untay problema nga makapildi o makatumba sa mga Kristohanon kung nangalagad lang kita sa Ginoo, sumala sa iyang gusto. Nindot kay performance si Naaman mga kaigsuonan. Nindot kay siya nga pagka-captain, victorious. Pero wa gid siya dili excuse mga kaigsuonan ang imo pagka-victorious aning leprosy. Amen. Amen. Dili excuse ang imong pagka-victorious aning kalibutana sa sala. Mabitaw na hasta ang liberty, gisgutan na to kaganina buntag mga kaigsunan. Magbantay ka sa imong liberty kay basin mahimo siyang galamiton para sa unod. Makaguba na inuon sa imong kinabuhi og sa mga tao nga imong kauban sa imong kinabuhi. Mo na dangerous kayo. Mo na diri mga kaigsunan, they sought salvation by themselves. Nangita sila kaugalingon nilang solusyon. Nangita sila paagi without the help of God, without the guidance and direction of God. Nasuko ang propeta. Piting sukua sa propeta. Ang musahog balik ang 8, ingon sa Bible, and it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Let him come to me, and he will see the power of God. Mga kaigsunan, pagkadungog ni Naaman. Pagkadungog niya, mga kaigsunan, dunay nitunga sa iyahang batasan. Amo ni number 2. Kung sabi na number 2, his pride made him resist Elisha's instruction. Dunay pride nga nito nga. Mo ni kasagaran igsoon sa mga Christians, pagdili sibo sa imong gusto nga solusyon, maglain ang buot sa mga Kristohanon. Yes or yes? Mo na kapait, ang pangutana, nga nung ni Dol pamangka, na naman ay kay gusto, na naman ay kay set up daan sa imong unahuna. Well, na set up daan si Naaman, mga kaigsunan, na siya set up daan siya kasing-kasing, kung unsay buhaton, nag-expect siya, unsay buhaton ni Elisha niya. O nasagmuyo siya, mga kaigsunan, because it was not so. Di mao naitabo. Mao na in verse number 9 to 12, diri makita nato mga igsoon ang nahitabo. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. Tuwa na siya. Kay giingnan man padtua siya nako, tuwa na siya. Unsa may gi-expect? Mga ritual igsoon nga. Kana bang mohangad si Elisha, unya muwagayway siya ang kamot, unya pagkahuman ino den, mahayo na ka. Mo na gi-expect tingali no, mo na gi-expect. So tuwa na siya dito. In verse number 10, and Elisha sent a messenger unto him saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Uy, hindi man ni mao akong giuna-una. Ingon siya, mo adto ko niya, he should do something to me. Iyan naman gunawa, pag may magkita, iyan ang sa kong palakwon. Unya, for all the river, why Jordan? Why Jordan?
Mura man nag-ilog, Pasig. Kanang Jordan. Dili siya limpyo nga river, ang Jordan River. Mura siya ilog, Pasig. Sawa pa nag-abot si Duterte. Are you listening? Hugaw ba? Hugaw. No? Pasig River without Duterte. So, ang nahitabo mga kaigsunan, wa siya kadawat sa gihatag nga instruksyon. Talawag unsay gibuhat ni Naaman mga kaigsunan. But Naaman was wroth and went away and said, Behold, I thought. Tuwara. I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Tanawang siya gi-expect. Orasyon. May ang gihuwat. Nag-expect siya nga yamyaman siya aron siya maayo. Mga kaigsunan, mo ni usahay kita mag-expect ta unsay buhaton, but we cannot accept the instruction of the Bible para mahinluan ta, para mapasaylo atong mga sala, mga kaigsunan. And so is Naaman. Sumuna nga nagtuo siya, na siya gi-set up daan siya kasing-kasing kung unsay buhaton sa man of God. Muna kung magpa-counsel ganimo, mangayo ganimo og kanang katinawan, muduol mog pastor, empty your cup. Amen. Empty your heart. Kay kung basin inigsulti sa pastor nimo, unya wa na hiuyon sa imuhang gi-expect mga kaigsunan, basig na di pug kamutuman pod. Lalima ka nasuko siya. Abi man ako gawson ko. Muna siya nagpa-espesyal, that's pride. Amen? Naana jud ko sa iyang tugkaran, wa jud ko gawsa. Ma-question ba na to ng man of God? Mga kaigsunan, this is a test of pride. Muna siya, wa man siya humility. Nasakpan, mga kaigsunan. Adto gyud diretso sa hari. Amen? Muna kita mangita tag solusyon sa atong kaugalingon. Nakay garbo. Go to God. Amen. Humble yourself. Ang problema man gud pastor kung Ginoo atong duolon mo man din na iyang instruction number 1, humble yourself. Lisod man ang humility. If you are filled with pride. No, dili mister isulti nimo nga garbuso ka. Pero makita gyud na mga kaigsunan kung naatay pride. Di ta kadawat og kanang mga instruction nga lisod o di ta ganahan, lalimag ka pa aduon ka sa Jordan River kahugaw ana. Tanawa siya isang suggestion niya, verse 12. Are not Abana and Parpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a what? Rage. Suko kay siya. Ano sa Jordan man? Di ba? Kahugaw, anak. Mamili. Mo na mga membro. Para ka malibre, biyaing trabaho. Mahala ka, pastor. Di mo tuo. O di ba, mangyamid ang mga membro? Mauban laging simbahan lagi. Ngano, pareha diya gisugo ang Ginoo sa matag simbahan? Lahi man diri. Muna di kapadayon ang ministry ninyo sa Agak Rescue, di ka mahimong part because you did not free yourself. Tulo raman ka requirement, ana. No? Pag mutuman ka sa Ginoo, mga kaigsunan, doon ay tulo ka requirement. Health, wealth, and time. You need to have these three. Na maunay patyon sa job. Patyon imong health. Patyon imong wealth. Patyon imong time. Nga maoy gikinahanglan nimo
sa pagtuman sa Ginoo. Basta ka na, hilom na mo. Muna siya bugti sa tights ba? Magka na naisgutan. Na, saman. Muhawa ko sa kong trabaho, pastor niya, swilduhan ko nimo. Oh, sige, sabot ta. Basta tumana ako, isulti nimo. Swilduhan ta ka, sugod tag 500 a day. Padung 1,000. Kaya mo man ito ihatag sa atong rescuehon. Pero, tumana ako, isulti nimo. Mura kag empleyado na ko ba, but free ka sa pagpangalagan sa Ginoo. Oh, secured na. Nya, what if, pastor, kung di ko kabuhat sa imong gisulti? Ato sundon ang Bible. O sa may buhaton sa Ginoo sa di mo tuman. Di ba? Wakay madawat. Nagsabot man ta. So, ingon na, mga igsoon. So, kung ato sabto ang kaning pamalaod sa Ginoo sa iyang pagpanalangin, mura siya commission-based. The more you serve the Lord, the more blessing you get. The more you do your business in a commission base, the more income you will get. Naliman ka, anak. O sa ato resources lang sa cookware, makahalin ka, bisag 2 sets a month. So, di man mo makuha dahil kung dili cash. So, na kay monthly. Pagkasunod buwan, napunan na siya another 2. Napunan imong monthly. Madugay imong monthly, magkadako. Magtinandayay na ang imong sales. So, duwa ka nagsalig lang sa usa ka sale. So, eventually, mahibong na lang ka. Uy, nag-monthly naman kag 100,000. Are you listening? Di kay ma-discourage ka kay, kaya mahuman aning kuan eh. Pasalamat ka kay usa ka tuig na kay dawaton kadabuhan. Di pun-i kadabuhan, kada buwan na akay sales. Nya wati maka-timing kag cash. Bonus. Mga kaigsuunan. Manang pasabot ba that if you're going to serve the Lord, He knows how to fill your pocket. He knows how to give you more time for Him. He knows how to protect your health. He knows. Para masulit yun nimo ang imong pagkaalagad sa Ginoo. Pero magkuan na hinuong ka, maghinambog hinuong ka, masuko hinuong ka, anong good taon, kapoy yung eskwela niya, kuman, huwag mo kung naingon din ano mo magamit. Pero maurag yun na imong gamiton, I'm sorry. Lupig jud ka. Nalima ka may gieskulahan nimo tanang kurso. Kay dako kay kag opportunity unsay makuha nimo sa kalibutan. Pero ang imong gikuha kurso mo gud na imuha. Kung di ba? Kung nurse ka hala diha ra gyud ka nagtutok ra gyud ka sa ospital ra gyud na imong trabahoan. Pila ra ba ka ospital sa Cebu? Mo na mudagan ka sa laing nasod. Mangita kag laing ospital nga dakong sweldo, ospital ra gyud nimo ha. Nya wa na ospital, wa na imong kinabuhi. Oh. So mukuyog na kaatong wa kay swilag nursing. Nagkuha na sad ka kung dili call center, niadto na ka anang OFW. Caregiver ka, mga kaigsuunan. Well, there's nothing wrong with that. Pero ni eskwela ko kag nursing, unya nag-caregiver ka. Di ba? Pero mga lagad, tas Ginoo igsoon, God will give you the best. And remember, ibutang ka niya sa taas. Listen to the instruction of God. Listen to the instruction of the man of God. Elisha gave instruction to Naaman, but Naaman was not able to receive it. Because of what? Pride. Check up mo pride. Check up ay pasyata. Are you listening? Kay makasyat gana si pride sa imuhang kanang ring, makapunto siya sa imong kinabuhi, agoy, delikado. Muna, check up. Check up, karon dayon. Sa basketball pa, ay pasyata. Na, ayaw papuntuha. Papuntusa ang pride sa imong kinabuhi.
Kay delikado kayo mga kaigsunan. So nialakaw siya in a rage. Kay wa siya kasabot sa gisulti ni Elisha. Wa nisibo sa iyang gusto nga mahitabo mga kaigsunan. Sa river, reklamo siya. Sa wa siya gawsa, nagreklamo siya. Mura siya na insulto ba? Mura bag naingon, kinsa guna si Elisha, nganon di man ko gawson, mura siya kailan ako? Mabito na kasagaran ka ng mga garbuso nga tao, kailan ako? Kamantay mo, kananay mga rage sa dalan, mag-away-away, mga wa, kailan ako? Oh, sorry, wa. Tinuon mo na. Di ba? Di ba, may ilata. Mga pride ba? Nga naa sa kasing-kasing, manggawas na sa panahon nga mabangga ang atong gusto. Are you listening? Muna sa mga kasimbahanan, manggawas sa mga garbo sa mga membro. Dili mo tingog, di mo respond sa mensahe, kanan di mo amen ba? Di mo amen kay natukan. Manggawas ang pride. Tuwara. Unya imbis malipay, magpangagot na. Unya matimingan na imong ngipon, dili ligon. Pasensyahay ta. Amen? Dawata ang instruksyon, dawata ang badlong, mga kaigsunan. Dawata ang solusyon. Because there is no other best solution other than from the Word of God. Wala na ilain, mga igsoon. In point number 3, he got saved only when he yielded to God's plan. Kung kanus siya ni sunod na sa plano sa Ginoo, diha pa siya naluwas sa iyang sakit. Mao na kaning mga unbeliever, mga kaigsunan, daghan silang paagi nga masulbad ang ilahang sin problem. Bisag unsa nila ilang yukbuan para makaangkon sila kaluwasan. Bisag unsa nila ilang buhaton para magsakripisyo sila, yawat na lang mga kaigsunan, pero kanang mangyawat ka, wag gyud gihapon ay kadaugan. Ngano mangyawat magkaganamay sigurado? Amen? Muna kung dili sila mo submitar sa pamaagi sa Ginoo sa kaluwasan, wag gyud kaluwasan madawat nila. Nakibaw biyata na. So dili nato na mahatag nila mga kaigsunan nga ayaw na pangitaglaing solusyon kay ngano ang Ginoo ra mo'y kaybaon sa akong kapagluwas, di ka kahatag na kay ikaw pud mismo sige kag reklamo sa pamaagi sa Ginoo para mahawas ka sa imong pagkapiniriso. Muna nga tameme ang mga Kristohanon, dili kahatag sa Ebanghelyo to give them freedom for the Lord. Kay ikaw mismo, wala nakakasabot sa imong freedom kung free pa ba ka o di na. Nakamantay mo? How can you disciple somebody if you're in prison? How can you encourage them to be free? Yeah, igabot sa church, reminder pa juga, there's power in the blood, power in the blood. Unya, nagisgot niya nag-freedom. Would you be free from the burden of sin? Ma-remind din sa ka free. Hindi ako free. Nabi ako'y price. Papresyo ba? Mga Kristohanon nga papresyo. Ano magpapresyo pa magka nga niyo man Ginoo? Free lagi! Free na kang mga lagad. Ano magpapresyo pa man mga Kristohanon? You are free to serve. Muna ako, di ko mutuo mga igsoon nga you need an allowance to serve the Lord. Ngano swelduhan para ka mag-disciple? Ngano swelduhan para magsulwining? Ihaya gud nimo. Blessing man na pag magsulwining ka. Unya ang gasugo ang Ginoo pod. Nganong ako may mosweldo? Nga ang Ginoo may nagpromise nga tagaan kaniya og wage. Pero og sugoon ti ka og kanang manlimpyo, kanang mangayo, kanang maintenance nato, ingon ana, well, kung mag-hire na kita kay, dako na kay atong property, siyempre, naagyo na siya allowance. Kanang mga ingon ana nga klase nga mga tao sa church. Are you listening? Natay janitor, naatay kanang maintenance, engineering, electrical, ingon ana, kanang tig-ayo, na sila'y madawat monthly.
Pero kanang mga soul winner, discipler, Sunday school teacher, uy, mauwaw mo, uy. That is word of God. Unya, swelduhan ka. O gusto kag sweldo la, ayuhan na mga guba. Well, sa pagkakaroon, dili pa, libre ni tanan. Kagamay raani, unya. Are you listening? O, give your all to the Lord. Kaya diha kita magsugod tanan. Pero kaning soul winning, preaching, uy, wa na sweldo, uy. Blessing atong gi-expect, ana. Mga igsoon. Amen? So, sa dihang ni tuon na siya sa Ginoo, diha pa siya nakaangkon sa kasulbaran sa iyang problema. Look at verse number 13. Verse 13, the Bible says, "And his servants came near and spake unto him." Tanawag, tambagan siya sa iyang sulugoon. And said, "My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he saith to thee, wash and be clean?" Ano ba? Nahunong siya eh. Servant na nag-istorya. Believe ba sa nakuha ni servanta, di man mahadlok? Pero ang iyang tawag, Father. Amen? Oh. Verse 14. "Then went he down and dipped himself 7 times, and in Jordan," dili sa kwan dili sa kanang Abana o sa Parpar, kay layo kayo to, nganong adto pa man siya, nga naraman Jordan diha. Di ba, Parpar, layo kayo? Parpar away? So, to na, 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. Take note of that. According to the saying of the man of God. "And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and was clean." Praise the Lord. Kung mutuman lang jud ka, dudong naman. Naliman ka? Di na kinahanglan mo adtong bikibelo? Ang iyang skin, nahimo nga gikan sa leprosy, nahimo siyang sama sa usa ka bata. Kagwapuhan ni Naaman atong panahuna, kay na-refresh ang iyang skin. Muna siyang nagpa-botox. Right? According to the words or the saying of the man of God. Muna, mga Kristohanon karon, ang man of God, ang sulti sa man of God, optional na option. Kung sa ikingon ni pastor, option na. Di tubagon sa ka sa panalangin, walay blessing. Asa man? Yung blessing. Walay blessing. Ayaw dyan ninyo sayo na ang word sa man of God. Kay kanang man of God, musulti na siya with the wisdom of God. Gisulti sa imuha. So warningan ka, kasabaan ka, badlungon ka, instruksyonan ka, keep it. Make it as a very important instruction in your life. More important than your teacher at school. Mas importante mga kaigsunan. Ang kanang sulti sa pastor nimo. Whether you like it or not, your pastor is part of your life as a Christian. Mao na nga imo gyud na i-consider ang imong pastor sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Kaysa mosugot kag sa dili, kung walay pastor ang imong pagkakristohanon, you are gone astray. Amen? Unsa may makuha nimo if you gone astray? Dust. Abu. Way blessing. Mura kag butanganag sigarilyo. Gone astray. Muna yung hitabo nimo. Muna nga, bisag kung saan yung paningkamot, aning kalibutan na amang kay makabot, pero that is not the one that can make you happy. Empty gihapon ang imong heart. Are you listening?
Pero maminaw ka, magpatambag ka, unya pagkauman sa diyang gitambagan ka, buhaton gyud nimo, na ay blessing ahead. Kung buhaton nimo. Mga igsoon. Pila naman kabog Kristohanon sa kada simbahan, nga kung magpatambag sa ilang pastor, tumanon. Ituma hinuon. Nibalik sa iyang karaang kinabuhi, kina-discourage. Grabe po ni pastor manambag, oy. Mura magway ugma. Ipabuhat biya dayon. Kung ipaugmaan pa niya, wa na lami. And that very hour, mga igsoon, that very day, gagiingnan siya ni Elisha. Though nasuko siya mga kaigsunan, pero pasalamat nga na siya kuyog na servant, nga nag-remind niya, man of God na. Man of God na, kumingon siya nimo nga, you will be clean, you will be cure sa imuhang kuan, mutuo ka. Pero, sa diyang giingnan ka nga adto sa Jordan, 7 times, para ka maayo, di ka mutuo. Noon sa ka, mutuo ka niya kung uyon sa imong gusto. Di ba? Mura siya gidukol, oy. So, yung gibuhat, according to the saying of the man of God. So, sinetabo, ninindot yung kinabuhi. Wala diri sa atong pagkakristohanon, ani nga church, mga kaigsunan. If you're going to follow the guidelines, the instruction nga gihatag sa Ginoo nimo, pinaagi sa imong pastor, kung imo lagi ang buhaton, though you will not understand, kami umanay ka, kanagyot, ding dili kani, dagay kag option. Okay, business man niya to nabo kay imong business option. Ang uman option ninyo, trabaho gyud ka. When that's an option, pero what is being instructed to you? Na may instruction. So kung dili nimo buhaton ang instruction, di gyud ka connect sa unsay gusto nga may tabo sa Ginoo sa imong simbahan. Now kung connected pa lang tatanan, then our focus in the same mga kaigsoon natong focus ay manilhig lagi tag rescuehon lagi. Unya magdako niya mga bata, mga kaigsunan nga nakikita sila unsay atong ministry, excited po na sila. And they will do the same. Unsa may ilang kopyahon, di ba kana ilang makita? Kaya kung makita sa imong anak, kanila ha, tagay kuan, example. Ang imo nakita niya nga, sige simba, kuyugod siya, pirmi. Naay panahon nga di na mo simba. Ang imong anak matingala na. Wa lagi tanangandam. Simba man ron. Tayo pa nakasuway na mo sa inyong mga bata nga sige yung dadiri. Yan ikalit na kagwa ni simba. Wa mo ingni. Makaibaw ang mga bata. O tanawa, sa matag simana, ngayong panahon nga manimba mga kaigsunan, ang imong anak nakaibaw siya nga naay simba, bata man na. Nang fresh ba? Ang ilang utok ba? Fresh. Sila mo'y kanang kuan, wa lagi tananim ba? Nyag baliwaon ni mo. Tingog nas bata. Kinsa man ang bata? Precious in the sight of God. They are easily to hear the reminders of the Holy Spirit. Ang mga bata. Mo na mag-away mo niya, yung mga anak, bingon nga mag-away man mo, bawal man na sa Bible. Uy, maminaw mo. Amen. Kaya sila, dali ra kaya sila maminaw sa balaang espiritu, di na parehas mga dagko. Nga bisag i-remind pagka sa Bible, Bible, dahil gisapot ko. O tanawa, silikwan yung Bible, imbis mo yung mong gikinanglan. Ang buhaton nung pag naaka sa kanang kabuot ba, gisapot ko, may asa ba itong Bible na ko? Dali! Hey, maglagot na ko, dami! Hapit ako mo buto! Bible! Asa Bible? Kay grabe kay pagtuos Bible. Di ba? Yung Bible na sa puton ko, luoy kay mo. Pasagdi sa ko ninyo, magbasa sa ko rin. Wala yun sa mo, lagot ko ninyo. Pag magbasa Bible, doon na mo, wala ko na suko.
Kanindot anang klaseng Kristohanuna. Grabe pagtuos Ginoo. Pero majority sa mga Kristohanon, pag maglagot, way ampo, way Bible, way simba. Di ba? Yung ingno pag yun, gipalayan mo Ginoo niya, nakay problema. Musamot ka ng problema ni mo do. Musaan pag yun, simba ko. Yung ni simba. Ayaw mo pag yun, ana. May pasi naaman, naminaw pa sa servant. Ikaw, pastor na yun nag-ingon ni mo, di ka maminaw. Unya, di lang kay pastor ko, servant sa Gus Ginoo. Mga igsoon, I am not only a man of God, I am also the servant of God, telling you what to do so that we could serve the Lord properly. Di na natubuhaton, kung sa may imong option nga gibutangan na. Karon, iabot sa Disyembre. Kinsa man niya imong dadon to introduce to the church fruit that should remain. Dadon man nato sila diri ini ka Disyembre sa atong Thanksgiving. Mao na imuhang pinaka bugat nga pasalamat sa Ginoo. Lord, nagdala ko nimo og bunga nga magpabilin. Naabak ka unya kay dadon karong Disyembre. Bisama paspasan na rin kay para natin Disyembre. Unsang buwan na? Nobyembre. Nobyembre, paspasan na mo. Uy, Disyembre na next month! What ay mada? Nag-discipleship ka, adlaw-adlaw. Nagpunga-punga imong disciple. Kadaghang katunon. Nga dapat ang discipleship, hinahinay man na. Kung pwede pa lang, ang John 3:16, kadaghano na imong tudlo. Amen? Imong kinalan, ihumol gina nimo sa salvation. Kay basi galuwas-luwas na ang nadani mo diri, kanding. Yung kanina magkanding kay grabe magtakuban. Amen? Pero di ginapuslan. Ni gusto siya, pag naay grupo-grupo, ako'y leader. O kanding good. Ako-akuhon kaayo, pero walay accomplishment. Mga igsoon, dili humble, proud, kusog manungay, mamaak pa gyud. Grabe ning kanding, oy. Are you listening? No. Karong December, may bawa na mga kaigsunan. Kinsa ninyo ang naay bunga dadon diri? Sa atong Thanksgiving. Amen. So ampog yung ka, Lord. Usa ra magitrabaho imong gihatag nako. Mag-discipleship ra magyud. Don't let me fail. No. Niino na kas Ginoo, listen to your pastor. Mo nang mo fail ka kay wa ka ni sunod. Kung saan mo pagkaangko ng panahon sa discipleship, piniriso man ka. Di magkakabuot sa imong kinabuhi. Mabitin na ka na itong simba, mga igsoon. This is a test if you are free. Wednesday, Friday, Sunday. Well, obviously, Sunday, that is the Lord's Day. Pero the test nga ikaw free ka during the week is Wednesday and Friday. Can you give it to the Lord? Because if you cannot give it, how much more kung daily? And daily, nag-gather sila sa temple. Kinsa man ang mga disciple. Ang mga men, mapunan mo another night, Saturday, 7 p.m. O kung trabaho ka, tulo na ka kagabi absent. Pero kung pariha ta mga kaigsuunan, pariha ta og gisaligan, pariha ta og kanabitong tumong sa kinabuhi. Di pariha tang panalanginan. So sa atong sigigmit anak kada Sabado magkalami atong kanon diha. Kay ngano man, puros bless ang mga men. Unya excited nga manimba ika-Domingo kay
inampuan na mo ni. Amen. Are you following? Oh, kaysa magpabilin kang lepros. Unsa na lepros, pastor? Puros la storya, wag ibuhat. Lips puros. Muna problema usay sa mga Kristiyanon. Lips puros. Lepros. Puros la storya, way buhat. Tempa, napa ba ta diha? Unya, sa may atong solusyon ani? Ato ba ni kopyahon ng gibuhat ni Naaman nga nituo siya, nga gistoryahan siya servant? O ato gyapon supakon ni? Will you do according to the word of the man of God? Klaro makay ni gisulti sa Bible. According to the saying of the man of God. Diha pa nito nga ang resulta, mga kaigsuonan. Kay iya nang gibuhat according to the saying of the man of God. So naluwas lang siya only when he yielded to God's plan. Hinumdumi God's plan, maunay rason nga nung pastor sa imong kinabuhi because he is the one that will tell you about God's plan. Kay kung ikaw mismo may mangutanas Ginoo, magbutbuot pug ka, murag kag Naaman, naanay naka-set up daan sa imong kasing-kasing unsay gusto na imong mahitabo. Ikaw mo declare, ikaw mo hanay ba, Lord, ingani akong gustong panalangin. Di ba kung magampo mo, na namoy set up daan, unya imo na ino na Ginoo, Lord, mangay ko ani, Lord, kay ingani akong gusto. Lord, na ako ni buhaton, Lord, panalangin ko. Di ba? Puros ta sugo sa Ginoo. Amen? Pero kung sakto imo relasyon sa Ginoo, Lord, sakto ba ni Lord? Mo ni akong giunahon, Lord, ang kaning akong plano, mao ba ni? Sibo ba ni sa imong gusto? Ingna ko, Lord, kung dili, kay di ko. Pero kung mao ni Lord, bless me. Amen? Yung na ang prayer sa Kristohanon dapat. Di kay ato na, di ba, mo na kasagaran mag-ampo Kristohanon, paminawagod kung na mag-ampo. Butan ni mong Ginoo eh. Lord, magadto mi sa China, panalangin ni among kuan yan, nananghid na kas Ginoo padtuo kag China. Buot. Muna na ang bugti ana bugat nga kinabuhi. Pero kung gusto jud ka nga panalangin ay mo maabtan mga kaigsunan. Panalangin. Bisa pa mga suko ang mga tao sa imong palibot, mga loved ones, mga suko sila, pero imo jud gisunod ang Ginoo. Ang panalangin mga igsoon, they cannot hate you. They cannot reject you. Di sila pwede mamuputol og pusod o sumpay sa pagkarelasyon ninyo sa pagkaigsuon. Di nila kaya na. Kaya bisag kung saan na nila buhat mga kaigsunan, the Lord will change their heart. I cannot do it. I want to hate you, but I cannot stop myself of loving you. Mo na may tabo. Mo na, relasyon po ninyo, ba nag-asawa, magkatamis. Tinuod yun na, magkadugay, magkatamis ang pagminahalay. Pero guay ginuosto nga, magkadugay, magkagrabe ang kapait sa kinabuhi. Kay og sa kwan pa, tuhod nga naniguang na. Wala na cartilage sa imuhang tuhod. Ang bukog ug bukog na. Muna kapoy na kanyang kinabuhi. Muna nga po nagwaya. Nagwaya, eh. Di man imong naong nga akong nainlaban. Wa na'y buhok, wa na'y ngipon. Ang ilong, hapit na mong higda. Paita. Pero kung ang Ginoo may nagpatunga, the more nga magkatiguang ang imuhang partner, the more nga magkagrabe imong gugma. Amen? So, sa'yo gusto ninyo klase kinabuhi? Na Ginoo o walang Ginoo? So, learn. Learn the principle of God. Learn, listen, obey, do as you are instructed. Amen? Do as you are instructed.
So sa gibuhat ni Naaman sa iyang mga attempts to save himself, mga kaigsunan, o sa gibuhat niya, mga attempts sa iyang pagluwas sa iyang problema. O sa una, nagita silang paagi sa ilang kagalingon, no? O sila nakita, kasuko sa usa ka hari. O sila naangkon sa ilang pagpangitag paagi. Trouble. Bisan pag gidadaan nila og regalo ang hari, pero ang hari nasuko, na insulto. Mga igsoon. Ikaduha, his pride made him resist Elisha's instruction. Kinsa man na si Elisha? The man of God. Wa siya kauyon sa instruction. Mo na niyon siya, bahala ka Elisha. Lagot siya. Mga igsoon, tungod sa iyang pride. So if you have pride in your heart this afternoon, the same thing, may tabo nimo. Makadungog ka o kanang dili sibo sa imong plano sa kinabuhi. Amen? Dili sibo sa imong tinguha sa kinabuhi. Kayo say, makaunahon na biya mo, kita ba mga membro sa church, makaunahon na biya ka, sakto na nagdomingo eh. Maura na, Domingo na ta. Dili na ta anang Wednesday pa, napay Friday, sobra naman sana. Sobra, kumusta yung kinabuhi? Nagbuhat ka na ba sa kabubuton sa Ginoo? O di kuwang pa? Banguntan na ning manimbag Wednesday o Friday, nituman naman ni sila sa kabubuton sa Ginoo. Wasad, o di kuwang sad gihapon. Muna di kita muhunong. Hanton mapanday ta. Because why sobra mga kaigsunan kung ang Ginoo mo'y atong pasudlon sa atong kinabuhi? Kung ang pulong sa Ginoo mo'y atong dawaton, why sobra ani? Muna gingon, the more, the better. Ngayon sila nga, tanang sobra makadaot, dili sa pulong sa Ginoo. Wagi makadaot ani diri mga kaigsunan. Sa kalibutan, tanang sobra makadaot. Including gugma. Too much love can kill you. Matod pa sa kalibutan. Pero kung gugma sa Ginoo, mga kaigsunan, too much love can heal you. Gugma, gikan sa Bible. Amen? Ikatulo, mga kaigsunan, ikatulo. He got saved only when he yielded to God's plan. No other option. Mo na pag makadungog ka og tudlo sa imong pastor, instruction, don't put any other option. Amen. Just do it and you will see. Amen. No? Pabataon og balik sa Ginoo ang imong wallet. Nang gungis na lang na ngano man puros resibo ang sud. Nya wala kay kaybaw sa asa ganing resibo ha. Nahilis na. Pila na katuig. Pero pag imong wallet, kwarta ang suod mga kaigsunan, di na mag-dry, oy. Tinuod ka, pastor? Di lagi. Ngayon di ba mag-dry? Kaya nagsuod ni mo sa kwarta, gasto pinay mo, gamay na sad. Nya, mudako na sad, gamay na sad. Ingon na ba? Pero papel, nagpirmi siya diha. Nagluta na guna. Nagluta na sa imong wallet ng papila. Kamatay mo sa inyong wallet, nanay badlis, rectangle or square. Tungod sa papel nga, pila na nakatuig na diha. O tayo, patsikapa ko na inyong wallet, di ba? Tinuod na akong gingon. Empty your wallet with papers and let God fill it with money. So may rason nga nung wallet para taguan nagresibo? O tagano ang kwarta? Di dyo ko masugot publiko eh. Nangalagad ko sa Ginoo. Unya, nangalagad ko sa Ginoo niya mo declare ko nga publiko. Uy, bahala, uroy mo. Tinuod ang Bible. Ang Ginoo nga akong gialagaran, dili bakakon. O wa, dyo ko'y planong biyaan, mga kaigsunan, ang akong pagkapastor. Wa ko'y planong biyaan ang akong pagka-servant sa Ginoo. I'm enjoying being the servant of God. Mo na, di ko pwedeng mahimong pobre.
Pwede ko mag-start diha, pero never ko magpabilin diha. Mga igsoon. Wala ko mutuo ko ana mga positive people, kung gipanganak kang pobre, din ani mo sa. Pero kung mamatay ka nga pobre, imo na lang sa, oy. You have all the opportunity, including the best opportunity, to hear the instruction of God. Mga igsoon, wa gyud nimo gi tuman. Amen? So, hantod nga tumano nimo ang Ginoo, diha ka makitag success. So, I hope that you learned something from the life of Naaman, and I hope that you're going to apply that in your life. Apply that in your life. Amen? So, ato ning susihon ron. Kanindot man ani. Why kalainan ang attendance Friday, Wednesday, and Sunday? Why kalainan ba? Kay tanan, naghuna-huna nga, if I miss church, I'm telling God, I don't need Him. No. Kung makamiss ka, Wednesday, pangutan na din mo kong galingon, unsa may mong gipulis Ginoo. Hello? Unsa may mong gipulis Ginoo. Mingon din, way pliti. Kung doon na baktason, taga-diin magka. Oh. Baktas kag sayo, kutob sa balay. Adto dito huwat. Ay, kung hindi ka na mo pasakyon. Pasnakon pa ka. Bisag baktas lang ka, kutob dito. Pero taga-dinhi ka dapit, amurag layo na kayo. Diretso na lang diri. Wa may snack diri pastor dito na aman. Oh, ni mo sayo may ganhi. Di ba? Wa gyud reason mga igsoon. Nakabaktas am kita gikan Cebu padung Lapu-Lapu. Musa ka pag bridge. Oh, wa nay problema ang pliti. Unsa pa may lain problema? Man pastor, say di mi kasimba pastor kay maglalis mo gud mi kana padung simba ba. Maglalis mi. O di basa mag-Bible na yun. Kitang duwa, basa tag-Bible. Kay... sulbad. O di, sulbad. Wanay problema anang lalis. Unsa pa may laing babag? Ha? Unsa laing babag? Eskwela, eskwela. O, eskwela. Napamatay mga estudyante diri. Unsa oras sa mahuman inyo eskwela? Alas 7? O, apil, ti makaabot pa. Di ba? Kaya kung after sa imong school, yan na kay date, ay pakatudyo kag date, oy. Pero after school, simba, di ka abot? Di naroon, di naroon. So, kamantay mo, ang problema na nato. Wala sa schedule. Ang problema na nato, kita mismo mo, hindi ganahan. Kita mismo mo ay naghimo og balakid sa atong kinabuhi. Di ba? Labi nagmayon mo trabaho pastor. Ni agi na ko ana, may igsoon. Ni agi ko ana nga trabahante ko. Basta na isimba, di ko mo duty. Di ko mo duty, basta na isimba. Pag mapakita na nato sa Ginoo that we are loyal to Him and not to the world, mas loyal pa ang Ginoo sa iyang word. Mga igsoon, mas loyal pa ang Ginoo sa iyang word. Muna kay nagpromise man og kaayuhan, gituman lang ni Naaman. Unsay nahitabo? More than he expected. Ang iya cure man. Cure iya gusto. Nga maayo siya, nga mawagtang ang leprosy, nga magpabilin sa iyang edad. Pero ang gihatag sa Ginoo nga kaayuhan, igsoon, na-rejuvenate ang iyang skin. Nibata ang iyahang itsura. Ang iyang skin. Skin sa usa ka bata. Wow. Amen? From leprosy to a skin of a child. God can do that. God can do that.
Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you so much for the encouragement that you have given to us. Yes, we agree, Lord, nga ang amo kasing-kasing nanay set up daan nga mga plano o say gusto na mong buhaton. And if time comes, nga ang imong kabubuton mo supak sa among gusto, Lord, dili ganahan ang among kasing-kasing. So please help us, Lord, to give up our plan and to follow your own plan for us. Kay maorag yun ni ang makapanindot sa among ugma. We may think of good things for our lives, but it cannot compare to what you have been prepared for us. Kung masunod lang yun namo, Lord, ang imong gusto. Kay bawmi nga wag sipyat ang kalampusan nga among maabot sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong pagtudlo kanamo karon. And please, in this invitation, please bless your people, O God, to come. Bless them to kneel down before you and to ask your help, to ask your blessing this afternoon, O Lord. And I pray that you will be honored and be glorified sa among invitation karon, sa among pag-anhi sa atubangan. Nga makita nimo ang truthfulness sa among kasing-kasing. May you bless the altar for your people. This is for your glory. In Jesus' name.